Tulak. Mas malakas. Dumating na ang sanggol. Tulak. Mili, ikinalulungkot ko talaga. Ito ay patay na ipinanganak. Ngunit nararamdaman ko ito. Gumagalaw sa loob ko. Paano siya nawala? Guni-guni mo lang iyan. Mili, wala na ang sanggol. Kailangan mong tanggapin ito. Oh, hindi. Masamang simula na naman. Ang tanga kong ina ay hindi alam na ako ay ipinagpalit ng kanyang masamang kaibigan. Inakala niya patay na talaga ako. Kapag dumating ang tatay mamaya at hindi niya kami matagpuan, dadaanan ko ulit ang impyerno. Anong tunog iyon? Sa palagay ko naririnig ko ang tinig ng sanggol ko. Mili, tiyak na napapalibutan ka ng kalungkutan. At nakarinig ng mga bagay-bagay? Ang hawak ng Narsai. Inunan. Handa nang itapon. Paano ito nangyari? Itatapon ba ako? Pagkaraan ipanganak? Napabuntong hininga. Sa nakaraang buhay, ang tanga kong ina ay nagtiwalang mali sa mga salita ng kanyang masamang kaibigan ay halos pinabayaan ako madalas. Ngayon, muling ipinanganak, daraan ba ako ulit dito? Ibigay mo yan sa akin. Ngunit, inunan lamang talaga iyan. Ibigay mo yan sa akin. O tatawag ako ng pulis. Isuko mo yan. Anong nangyari? Ang tanga kong ina pala ay alam na nandito ako? Oh, sa pagkakataong ito, hindi ako itatapon. Di magtatagal ang tatay ay darating na naghahanap sa ating dalawa. Hindi pa rin alam ng tangang ina na ang tatay ay ang kilalang koronang prinsipe ng elitistang bilog sa Beijing Luochuan. Ito lang, ang tangang ina ko, hindi niya alam. Pero ang tatay ay isang kilalang tao sa Beijing. Ang layson niyang kaibigan, alam niya yon. Kaya naman, ginawa niya ang lahat para pigilan kaming matagpuan ni tatay. Ano? Ang tatay ng batang iyon ay talagang Lu Hechuan? Sa isang aksidente, ako ay napunta sa isang estranghero at natulog kasama niya. Naisahan ako kagabi. Salamat sa pagsagip mo sa akin. Kung kailangan mo ng anuman mula sa akin sa hinaharap, gagawin ko ng walang pag-aatubili. Mayroon akong napakabungang pangangatawan. Pagkatapos ng isang beses na iyon, ako ay nagdadalang tao. Pero hindi ko inakala na ang ama niya ay si Lu Hechuan. Anak ko, proprotektahan ka ni inay. Jo Shuechi, hindi ka ba ang pinakamatalik kong kaibigan? Bakit mo ipinamigay ang anak kong babae? Oh, Mili, ginawa ko iyon para sa iyong sariling kabutihan. May anak ka sa labas ng kasal. Pagpapalaki ng mag-isa sa bata ay magpapahamak sa'yo. Ang batang iyon, Kalokohan? Alam niya mula pa sa simula na ako ay anak na babae ni tatay. Ayaw lang niyang kami ay maibalik para mabuhay ng komportable kasama ang pamilya Lu. Sabihin mo ang totoo. Alam mo ba kung sino ang ama niya? ako. Paano ko malalaman kung sino ang ama niya? Kung sino ang katulog mo? Hindi ba mas alam mo yun kaysa sa akin? Excuse me, may babaeng buntis ba rito na nagngangalang Millie? Ang galing. Ito si Ginoong Han. Tumating na si tatay. Mili, patawarin mo ako. Mali ako tungkol sa nangyari kanina. Kung ikaw ayaw mong iwan ng batang iyon, maghanap ng isang maliit na bayan at manirahan doon kasama ang batang iyon gamit ang isang alias. Inang Gunggong, huwag mo siyang pakinggan. Kung hindi tayo makita ni Itay, tayo ay maghihirap ng maraming taon. Excuse me, meron bang buntis na babae na nagngangalang Millie dito? Lumabas. Excuse me, meron bang buntis na babae na nagngangalang Millie dito? Paumanhin. Wala kaming buntis na babae na nagngangalang Millie dito. Sigurado ka ba? Hinanap na namin ang lahat ng pagamutan sa kabisera. Sigurado na nandito siya. Nasaan siya? Sabi niya wala, isang buntis na babae na nagngangalang Millie. Imposible. Nasuri na namin ang kabisera. Lahat ng pagamutan, nasa pagamutang ito talaga si Millie. Ang hindi ay hindi. Maling lugar ka. Pribado ang pagamutang ito. Kung may problema ka, kausapin mo ang pangulo namin. Hoy! Hindi! Kakapanganak lang ng babaeng buntis sa loob. Hindi siya dapat ma-expose sa hangin. Lalo na ang isang tulad mo, lalaking dayuhan. Meron ba kayong kahit kaunting hiya? Sigurado ka bang ito ang pagamutan? Nasisiraan na tayo. Pinaalis si Itay. Kapag bumalik siya, ang Inang Gunggong at ako ay mapupunta sa isang maliit na bayan muli at maghihirap ng labis. Ako si Millie. Nandito ako.
Ako si Millie. Narito ako. Buksan mo ang pinto ngayon din. O, pipilitin naming pumasok. Ako si Millie. Ako ang taong hinahanap ninyo. Ito ang anak kong babae. Oh, Maari ko bang kargahin siya? oo. Woohoo! Ang galing! Sa buhay na ito, kakapanganak ko lang at natagpuan na agad ako ni Papa. Hindi na kailangan ng 5 taon mahirap na mga araw. Napakabilis kumilos ni Luhe Chuan. Kaya kanyang ilipat sa pribadong kwartong VIP ng mabilis. Millie, baka naman nahikayat ka ng maliliit na tulong na ito, ha? Anong ibig mong sabihin? Nasaan ang anak mong babae? Inaalagaan niya iyon para sa akin. Millie, paano mo hinayaan si Luhe Chuan na kunin ang sanggol? Baka naman balak mong hayaan na bawiin ni Luhe Chuan ng bata, ha? Ano ang pinagsasabi mo? Iyan ang anak mong babaeng ipinagbuntis mo sa 10 buwang puno ng paghihirap. Paano mo hinayaan na dalhin siya ni Luhe Chuan? Bukod pa rin na yun, ang mayamang babae ay may sariling anak. Ang magkaroon ng anak na para lamang sa'yo hindi ba mas mainam? Inanggaga, huwag kang maniwala sa isang salita niya. Sa nakaraang buhay, ang paninirang puri niya ang nagtulak sa iyong itakwil. Ang lahat ng tulong mula kay tatay. Tandaan mo kung gaano tayo naghirap noon. Naisip mo na ba ang aking panukala? Nais kong ibalik siya sa pamilya Lu. Ngunit siya iyong tunay na anak. Ang panghuling desisyon ay nasa iyo. Hindi kita pipilitin. Huwag mong isaalang-alang ang kanyang panukala. Ang pamilya Lu ay isang elitistang angkan na isang siglo nang umiiral. Kung sasang-ayon ka at pupunta sa pamilya Lu, magiging isa ka lamang kasangkapan sa pagpaparami nila. Kapag naisapilit na niya ang iyong halaga bilang isang ina, itataboy ka niya. Ang aking hangal na inamuntik nang makinig muli sa lason na kaibigang ito at tumanggi sa tseke na 50 milyon mula sa aking ama. Pagkatapos ay magpupunyagi siyang mag-isa sa pagpapalaki sa akin sa kahirapan. Hindi sapat ang pagkain, walang mainit na damit. At itong kaibigan, nakita niya ako at ang aking ina na namumuhay sa karalitaan. Hindi kailanman nag-alok ng tulong pagkatapos ay umalis na lamang. 50 milyon? Ginoong Lu, maaari ba akong makinig muna sa alok? Ang 50 million na ito ay para sa iyong sugat sa panganganak at kompensasyon. Para sa bata, huwag mag-alala. Bibigyan siya ng pamilya Lu ng pinakamahusay na pagkakataon at mapagkukunan. Ang aking pamilya ay mga magsasaka lamang na nagbubungkal sa bukid. Bawat subo at sinulid ay bunga ng pagsusumikap. Kailangan naming magtrabaho mula pa noong panahon ng bato upang makakuha ng ganitong kalaking pera. Millie, ikaw ay tao. Hindi kalakal. Bakit papayagang bilhin kanya ng tseke? Alam mo ba kung bakit pinigilan ko si Luhe Chuan na hanapin kayong dalawa noon? Ayaw kong makita ka. At ang batang iyon na ituring na parang bagay. Ininsulto ka niya. Akala ko ang aking hangal na ina ay maaaring gumaling sa pagkakataong ito. Sa halip ay inulit niya ang kanyang dating buhay, muntik nang ihagis ang tseke na iyon sa mukha ni Itay. Salamat, Ginoong Lu. Buong gala kong tinatanggap. Anak, hindi ko alam kung ano ang pumasok sa akin sa ating nakaraang buhay na tumanggi sa 50 milyon at pumili ng pagdurusa. Ngunit ngayon ay lubos na tayong nagising. Dadalhin ka ni Ina patungo sa masarap na buhay. Gagawin kang pinakamasayang munting prinsesa. Millie, para sa 50 milyong yuan na ito, ipinagbibili mo ang iyong sarili sa mayamang pamilya? Hindi mo binababa ang sarili mo? Pag-aari nating dalawa ang sanggol na ito pero ako lang ang nagbuntis ng mag-isa. Nagbigay siya ng pera, nag-ambag ako ng lakas. Iyon ay ganap na patas. Bukod pa riyan, ang pagtatrabaho para sa boss ay makakapagbigay ng 3,000 yuan. Tiyak na magbabayad ng higit si Ginoong Lu. Tama ba? Millie, Paano mo naiisip ang ganyan? Mabibili ba ng kaunting perang iyon ang iyong dignidad? kaya ito pala ang matalik mong kaibigan. Iminumungkahi kung layuan mo siya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti ni Millie. Sa buong mundo, ako lang ang hindi sasaktan sa kanya. Nanay, dapat mong pakinggan si tatay. Itong si Joe Shrechi ay hindi mabuting tao. Kung patuloy mong pakikinggan siya, magiging kapahamakan mo iyon. Mukhang maayos naman silang lahat. Totoo bang ako lang ang makakarinig sa iniisip ng sanggol? Sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Iempake ang mga gamit mo at sumama ka sa akin sa bahay ng pamilya Lu para sa pangangalaga pagkatapos manganak. Aayusin ko ang isang espesyalista para sikasuhin ang lahat. Sige, hindi. Ako ang pinakamatalik na kaibigan ni Millie. Ang paggaling pagkatapos manganak ang pangunahing prioridad ng isang babae. Ako talaga ang dapat mag-alaga sa kanya. Kung ibang tao ang magbabantay sa kanya, hindi ako mapapanatag. Kalokohan! Nung nakaraan, ang pangangalaga pagkatapos mangganak ng nanay ko ay pinagkatiwala sa iyo at kailangan niyang bumangon ng malaki ang tiyan para maglaba at magluto para sa iyo nagtatrabaho ng parang asno. Kung hindi dahil sa iyo, hindi siya maghihirap ng napakaraming problema sa kalusugan,
Lahat ng komplikasyon pagkatapos manganak? Salamat, Ginoong Lu. Uuwi na ako at iempake ang mga gamit ko ngayon. Sasama ako sa'yo sa bahay ng pamilya Lu para sa pangangalaga pagkatapos manganak. Mili, bakit ayaw mong makinig sa akin? Ang angkan ng Lu ay mayamang pamilyang 100 taon na ang tanda. Napakaraming komplikadong bagay ang nakatago roon. Kung pupunta ka roon, tiyak nakakanin ka ng buhay hanggang walang matira kahit buto. Sa nakaraang buhay, nalinlang ang nanay ko. Agad niyang inisip na masasama ang lahat sa panig ni tatay. Dahil dito, ang nanay ko ay palaging nakikipagkumpetensya sa isip. Patuloy siyang gumawa ng gulo sa angkan ng Lu. Kaya lahat sa panig ni tatay ay hindi siya gusto. Ang angkan ng Lu ay minanang kayamanan, hindi bagong mayaman. Batay sa ugali ni Lu Hechuan sa pagtanggap ng responsibilidad kanina, sigurado akong hindi sila ganoong klaseng tao. Mili, kung gayon, pag-isipang mabuti. Kapag pumasok ka sa bahay ng angkan ng Lu, ang buhay o kamatayan mo ay hindi na magiging desisyon mo. Mawawala ang iyong kalayaan. Napaka makapangyarihan at maimpluwensya ng angkan ng Lu. Anong pakinabang ang makukuha nila sa paggulo sa akin? Bumitaw sa pag-aalala? Inay, ang inosenteng inay ngayon ay nagsisimula ng gumamit ng utak. Huwag mo akong tuksuhin. Hindi na ako muling magiging hangal tulad ng dati. Sige, sasama ako sa'yo. Paano man, ako ang iyong pinakamatalik na kaibigan. Kung may manggugulo sa'yo, matutulungan kita, di ba? Huwag kang mag-imbento. Kung wala ka, walang mananakit sa nanay ko. Lahat ng problema sa nakaraang buhay ay dahil sa iyo. Imposible. Sinabi ni Lu Hechuan na magbibigay siya ng profesional na pangangalaga para sa akin. Hindi mo kayang pantayan ang kanilang espesyalistang pangkat. Mas mabuti wag sumama. Dito ka nakatira. Lahat ng second hand ng mga bagay na ito hindi na kailangan dalhin. Bibilhan kita ng mga bagong kagamitan. Boss, ang bait-bait mo talaga. Kaya, ito ang bahay mo? At mula ngayon, ito na ang magiging bahay mo kasamang maliit. Kahit na mas malaki pa sa paaralan ko, tayo ay titira sa loob. Kailangan ba nating magmaneho para makapaglibot? Ito siguradong si Millie. Tara, pasok na! Ang pagtayo ng ganito ay tiyak na nakakapagod. Ina, huwag mong takutin siya. Kamusta, Tia? Ang pangalan ko ay Millie. Tawagin mo na lang akong Lola. Woo woo woo! Lola, sobrang miss kita! Sa nakaraang buhay, kasama kong nanirahan ang nanay ko mula pagkapanganak. Nabuhay kami sa matinding kahirapan. Ngunit ang lola ay patuloy na sinusubukang tulungan ako ng palihim, subalit naniniwala ang nanay ko na may masamang intensyon siya. Pinalayas niya siya. Tia, ako ay magiging pabigat sa iyo simula ngayon. Huwag kang masyadong formal sa akin. Kaunting angkan lang ang pamilya Lu namin. Dati sobrang hirap akong nagpunyagi para sa wakas ay magkaroon ng H1. Kung hindi dahil sa pagdating mo, hindi ko malalaman kung bago mamatay ako ay makakargaman lang ng apo ko. Nagbago na ang nanay ko. Hindi ba siya ang pinakamasuwayen sa lola? At tawag siya nito ng masamang biyanan? Mabait na bata sa pagdinig ng mga salita mo. Buong kasiyahan kong ibibigay ang puso ko nang walang pag-aatubili. Ito ang paborito kong apo. Oh, ang ganda mo talaga. Ina, kakaraan lang niya sa pagluluwal. Pagod din ang maliit. Bigyan mo sila ng sapat na pahinga. Sige. Ipapakita ko muna sa iyo ang kwarto mo. Kung hindi ka nasisiyahan, ay muling nating dedekorasyon. Kung kulang pa rin, gigibain natin ang kwarto ni Hechuan at ide-design muli ang espasyo. Tara na! Halika! Tingnan! Simula ngayon, dito ba ang magiging tahanan ko? Inay, may mga bagay pa akong kailangang tapusin. Mangyaring bantayan muna siya. Sige. Mula nang malaman ko, pagkatapos mong maipanganak ang anak ng pamilya Lu, sinimulan kong dekorahan ang kwartong ito. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo, kaya inayos ko ang lahat, ayon sa aking kagustuhan. Oh, Millie, kung mayroon kang anumang kahilingan, siguraduhing sabihin mo sa akin. Mahal kong lola. Kahit na minsan ay sobrang masigla, kulang siya sa pagkakaroon ng hangganan. Ngunit napakabuti ng kanyang puso. Sa nakaraang buhay, palagi nang nararamdaman ng aking ina. Sobra siyang nakikialam. Kahit na mabuti ang intensyon ng lola, tatanggi pa rin ang aking ina ng malamig. Maging pag-uuyam sa kanya. Tia, huwag kang mag-alala. Kung mayroong anuman, sasabihin ko talaga sa'yo, Tia. Ito ay napakamaluho. Ngayon alam mo na ang iyong tinanggihan sa nakaraang buhay. Ang lahat ay mabubuting bagay. Inay, sa buhay na ito, ayokong maging mahirap at duka muli o maapi.
Mahal, huwag kang mag-alala. Ngayong pagkakataon, inay, tiyak na mas magiging malinaw ang pag-iisip. Gagawin kang mabuhay ng maayos. Nakatulog kang kagabi sa malaking kama. Mukhang nakatulog kang mahimbing. Ano ang ginagawa mo rito? Mili, makinig. Bulag ka lang. Dahil sa pera, wala talaga silang pagsisikap na maging mabuti sa'yo. Gusto ka lang nilang ituring, parang kanaryo, at ikulong ka sa gintong hawla. Hindi mo pa ako nasasagot. Ano ang ginagawa mo rito? Millie. Alam ko, mayroon kang isang kaibigan, napakalapit sa iyo. Akala ko mababagot ka. Sa panahon ng iyong panganganak, kaya pinapunta ko siya. Masaya ka ba? Siyempre, sobrang saya ko. Salamat, Tia. Basta masaya ka. Siya nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa iyo kagabi. Ito ay sa aking pamilya. Ang pamilyang Lu. Minana na pulseras na jade. Napakaganda ng kalinawan at kulay nito. Ngayon ibinibigay ko ito sa iyo. Sa hinaharap, maaari mong ipamana sa aking minamahal na apo. Mili, lahat ito ay palabas. Ang matandang lola na ito ay masyadong nagtatangi sa mga lalaki. Hindi niya gusto ang anak mong babae kahit kailan. Lalo na, ang anak mong babae ay anak sa labas. Kung maniniwala ka sa kanya, masisira ang buhay mo. Nagsasalita ng nakatatakot na mga bagay muli. Sa nakaraang buhay, nagkaintindihan ng iyong ina sa pagkahilig ng lola sa lalaki. Gumawa siya ng malaking kaguluhan. Muntik nang maging may sakit sa kama si lola. Sa totoo lang, si lola at pamilya, mahal na mahal ang mga babaeng anak. Sa buhay na yon, paulit-ulit silang nagnanais na bumalik ako upang manahin ang kayamanan ng pamilya. Pinaluktot ito ni Joshua at Sheena para bang gusto nila akong saktan. Mas pinili ng aking ina na kumain ako ng simpleng pagkain kaysa bumalik sa pamilya Lu. Sinadya niyang daling ka rito. Para samahan ako sa panahon ng panganganak. Paano ka naging ganyan? Maghinala sa ibang tao? Mile, ako lang ang nag-iisa sa mundo na hindi kailanman sasaktan ka. Naimpluwensyahan ka ba ng pregnancy hormones? Hanggang mawala ang pag-iisip, nababaliw ka lang. Subukan mong isuot ang pulseras. Mile, makinig ka sa akin. Bigyan ng leksyon ng pamilyang Lu. Tingnan mo, luma na ang pulseras na ito. Tsak, kung tunay silang, dapat binigyan kanila ng bago. Bakit mo tinanggap ang gamit na pulseras ng iba? Makinig ka sa akin. Mile, sirain mo iyan. Tapos na ito. Mauulit ba ito tulad ng nakaraang buhay? Nagalit ang aking ina. Sinira ang minanang ari-arian ni Lola. Pulseras. Eksakto nang dumating ang aking ama. At makita ito. Mula noon, kinamumuhian siya ng buong pamilyang Lu. Ulitin ba natin? Ang daan ng nakaraang buhay? Eksaktong ganito. Dinukot niya at winasak ng malupit. Dinukot at winasak ng mabangis. Eksakto sa harap ng kanyang anak. Tiniyak na mabigat ang kanyang mabuting hangarin. Hanggang sa madurog. Salamat, Tita. Ang ganda. Gustong-gusto ko ito. Siguradong aalagaan ko ito ng mabuti. Ang pulseras na ito ay talagang kaakit-akit. Pero hindi ko gaanong naiintindihan. Kahit na ito ay transparente. Batang gago. Sa katunayan, ang transparency nito ang nagpapahalaga dito. Ito ang paboritong kayamanan ni nanay. Karaniwan, hindi ko ito basta-basta isinusuot. Dahil ibinigay ito sa iyo ng buong puso ni nanay, isusuot mo ito ng may pagmamalaki. Bakit siya nandito? Siya ang matalik na kaibigan ni Millie. Sa tingin ko dahil si Millie ay dapat magpahinga ng buong buo nitong mga buwan, siguradong nababagot siya. Kaya si Lola ang nagkusa na isama siya rito. Naku! Lola, sa pagkakataong ito ang kabutihan mo ay lalong nagpalala sa sitwasyon. Isipin ni tatay na si nanay ay nakikinig pa rin sa masamang kaibigan na iyon. Yon ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sa totoo lang, ako... Kalimutan mo na lang. Mabuti ang intensyon ni Tita. Hindi magandang ilantad iyon sa publiko. Hahanap ako ng pagkakataon upang ipaliwanag iyon kay Lu Hechuan mamaya. Hechuan. Tita, nakagambala na ba ako, Jin? Nakagambala na ba ako sa iyo? Nasa problema tayo. Ang pinakamalakas na liwanag ng puti ang buwan sa kasaysayan ay lumitaw na. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Ang pinakamalakas na liwanag ng puti ang buwan sa kasaysayan. Anak, ipaliwanag mo ng malinaw kay nanay. Hindi nakagagambala. Ano ang nagdala sa iyo rito ngayon? Ito ay tiyak na si Miss Me, di ba? Maligayang bati. Ang pamilya Lu sa wakas ay may bagong miyembro. Pasok. Maupo po kayo. Halika, Jingan. Salamat sa pagdating. Ang iyong pagdalo pa lamang ay sapat na.
Hindi na kailangang dalhin ang lahat ng ito. Ang pagiging magalang ay hindi kailanman mali. Sana hindi kayo magreklamo, Binibining Mi. Ito ay bilang pasasalamat lamang. Walang anuman. Kailan mo pinaplano ang kasal? Hindi matutuloy. Paumanhin. May nasabi ba akong mali? Sa palagay ko ang ibig sabihin ni Baby, tunay na pagkahumaling sa terminong iyon. Ito si Millie. Kakagaling lang niya manganak. Nagpapagaling pa lang siya matapos manganak. Ang lahat ng maliliit na bagay na ito ay maaaring ipagpaliban hanggang sa siya ay ganap na gumaling. Ako at si Millie ay kakagaling lang magkaroon ng hindi planadong sanggol. Aalagaan namin ang batang ito ng magkasama. Pero sa pagitan niya at sa akin, walang tunay na relasyon. Nakikita mo, Millie? Lu Hechuan ay nagmamadaling lumayo sa'yo. Tatay, laging pinipilit ang iyong kapalaran. Malinaw namang hindi iyon ang iyong intensyon, pero hindi ka naman marunong magsalita, kaya naisasama ang loob ni nanay. Kung nung nakaraang buhay ay mas magaling kang maghayag, hindi sana nagkaroon napakaraming hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ni nanay. Oo. Ang sanggol na ito ay isang aksidente lamang. Dapat tayong mananagot para sa sanggol na iyon pero hindi sa isa't isa. Napaka-relax mo talaga. Nagkamali ba ako? Tama. Itay, ngayon ay napagtanto mo na. Ang pagsasalita ng diretso ay hindi rin kaaya-aya. Dati, hindi ko kailanman naunawaan si inay kung gaano nasira ang kanyang puso nang marinig ang mga salitang iyon. Ngayon ay naranasan mo na ang kapaitan ding ito. Si Binibining Mi ay talagang tulad ng inaasahan ko. Malaya, mahinahon at matalino. Ang aking inang, walang malay, ay hindi pa rin nakakaramdam itong si Yejing An ay nagsiyasat sa kanyang buong lahi hanggang sa huling henerasyon. Kilala niya ang kanyang sarili at ang kalaban laging nananalo. Ngunit naniniwala naman si inay na pinupuri siya ng mga tao. Wow. Kanina ay akala ko talaga pinupuri rin niya ako. Paumanhin, Binibining niya. Ang araw na ito ay nagmamarka ng ating unang pagkikita. Mukha kang marangal at punong-puno ng karangalan. Gayunpaman, parang kilalang kilala mo ako. Maaari bang sinisiyasat mo ako ng mas maaga? Nagbibiro lamang. Huwag kang magalit. Siyempre hindi ako magkakaroon ng pagtutol. Si Miss Mi ay talagang isang taong mapagpatawa. Wow, ito talaga ang unang pagkakataon na nakauna si nanay kay Yejing An. Dati tuwing si Yejing An ay sumulpot si nanay ay tiyak na malilinlang at sa huli ay mapapahiya. Ang sanggol ay napakakaibig-ibig. Napili na ba ninyo ang pangalan niya? Hindi pa. Pipili mo na kami ng palayaw. Nanay, ako si Lu Xiaoman. Parang Xiao Pao. Si Papa ang nagbigay sa akin ng pangalang iyon. Gustong gusto ko ito. Ito si Lu Xiaoman, ang siopaw. Ito ang tinatawag na telepathic connection. Kayo dalawa. Bilang mga magulang, talagang magka-frequency. Bakit ninyo napili ang pangalang ito? Mayroon bang espesyal na kahulugan sa likod nito? Dahil mukha niya ay parang rotibon. Malaman at maputi. Oh, Hechuan, ang tatay mo at ako. Pagkatapos ng maraming taon, bilang matandang mag-asawa, kahit na wala ang pagiging malapit tulad ng meron kayong dalawa, magkasintahan. Ito ay isa lamang magandang kapalaran mula sa langit. Inay, huwag magsalita ng basta. Siya at ako. Sa katunayan ay mga estranghero lamang. Millie, huwag mong damdamin. Ganito na si Hechuan, mula bata pa. Hindi niya alam kung paano maging malambing sa babae. Maliban sa akin, bihira siyang makita nakikisalamuha sa kabilang kasarian. Lagi akong nag-aalala na dahil sa ugali niya, hindi siya makakahanap ng asawa. Millie, paano mo ito matitiis? Tingnan mo silang dalawa. Kumikilos na parang walang ibang tao sa paligid. Mukha kang... Wala na kundi. Isang payasong pakialamero. Sinusubukang sirain ang relasyon nila. Nang sabihin niyon kanina ni Yejing An, posible bang siya at si Lu Hechuan ay talagang nagkakagustuhan? Pero hindi ko sinasadya na hadlangan sila. Tiyak na maintindihan ng muli ni nanay si tatay. Sa totoo lang, ikaw ang unang babae niya. Kakadaan lang nang tuyain siya ng lola nang damdamin niyang nahiya siya. At nagalit dahil sa kahihiyan. Pero para kay nanay, mukha itong pagtanggi niya sa kanya. Tungkol naman kay Hechuan, malamig siya sa labas ngunit mainit sa loob.
Kahit na mukha siyang hindi marunong magpakita ng malasakit sa babae, sa katotohanan medyo malambot naman talaga siya. Iyon ay may katuturan. Hoy, kawakawa. Ang paraan ng pagtrato mo sa akin ay iba sa paraan ng pagtrato mo sa ibang babae. Kung hindi, wala tayong maliit na money natin. Tama, di ba? Sigurado, si nanay sa nakaraang buhay ay masyadong kulang sa tiwala sa sarili at sensitibo noon, palagi siyang madaling pag-awayin sa ibang tao. Pero ikaw ang tunay kong ina, ang tanging babae na naging malapit kay tatay. Talagang espesyal ka mula sa simula. Tapusin na muna natin ngayon. Aalis na muna ako. Bumi, magpahinga ng sapat. Magpatuloy tayo muli sa susunod. Hechuan, pumunta at ihatid si Jing'an. Nakita mo? Hiniling ni Mrs. Lu si Lu Hechuan na ihatid si Ye Jing'an. Ipinakikita nito. Nalabis pa niyang pinahahalagahan si Ye Jing'an. Nagtataka na ako. Sina Ye Jing'an at Lu Hechuan ay ang mga tagapagmana ng mayamang pamilya. Sila ay lumaki ng magkasama bilang matalik na magkaibigan. Kung hindi ka maglalaro ng maayos, hindi ka man lang makakakuha ng pagkakatayo sa pamilyang ito. Hindi ako nagsisikap na maghanap ng pagkakatayo dito. Nais ko lamang na tumuon sa aking paggaling pagkatapos ng panganganak. Millie, ang panahon ng panganganak ay ang oras na pinakamahina ang babae. Ito ang pinakamadaling panahon upang maabuso. Huwag kang mag-alala. Sa iyong kaibigan na narito, tiyak na iingatan kita. Sige, Pagod na ako. Umuwi ka muna. ayos lang ako nakatira sa bahay ng pamilya Lu. Hindi pwede. Hindi ba't sinabi ko na? Nakatira ako sa bahay ng pamilya Lu para samahan ka. Para walang makasakit sa'yo. Ang pamilya Lu hindi ka talaga tinatanggap ng seryoso. Tingnan mo lang ang mga bagay na ipinadala ni Ye Jing'an. Anong klaseng regalo ito? Ang cheap. Si Ye Jing'an ay panganay na anak na babae ng pamilyang Ye. Ang mga bagay na ipinadala niya ay hindi dapat ganoon kababa ang kalidad. Mili iyan, ay dahil lang kulang ka sa karanasan. Hindi mo alam kung paano tumayayamang heres. Tratuhin ang ibang mga tao batay sa kanilang katayuan. Alam niyang stepmother ka lang. Hindi siya mag-aabala na bigyan ka ng magagandang bagay. Sige, Binibining May, simula ngayon ako ang buong magiging responsable sa pagkain mo pagkatapos manganak. Kung may gusto kang kainin o may partikular na pagbabawal sa pagkain, sabihin mo lang agad sa akin. At umarkila rin ng espesyalista sa postpartum care. Ang taas ng tingin niya sa sarili niya. ano ang sinabi mo ngayon lang? Hindi ko to narinig. Waiter. Dalhan ng pamilya Lu ng pinakamahusay na pagkain dito. Palikpik ng pating abalon pugad ng ibon. Dalhin lahat. Oh, gusto ko rin ng manok na free-range tunay na galing sa bukid. Sa madaling salita, magdala na lang ng anumang masustansya. Naiintindihan. Ang mahinang kondisyon ng katawan ay hindi makakatiis sa malakas na toniko. Kahit ang malusog na tao ay maaaring magkasakit kung kakainin ito araw-araw. Lalo na ang buntis. Parang pipilitin ulit ako ni inay na kumain tulad ng nakaraang buhay, pipilitin akong kumain ng matatabang karne at mamantikang pagkain buong araw. Sa loob lang ng ilang buwan, tumataba ng husto ako. Teka, wag mo siyang pakinggan. Gamitin mo na lang ang iyong kadalubhasaan para magplano ng balanseng pagkain na may karne at gulay na may tamang nutrisyon. Mabuti. Binibining May, ako ang mag-aayos ng pinakamahusay na practitioner para sa iyo. Pagsisikapan naming maibalik ang hugis ng iyong katawan sa kondisyong bago mabuntis sa pamamagitan lamang ng diet therapy. Salamat sa iyong pagsisikap. Sinusubukan mo bang makatipid ng pera ng pamilya Lu? Nagpapanggap bago ikasal bilang masunuring asawa? Pagsisisihan mo tumamaya. Tulad ng sinabi ng punong butler kanina, ang mahinang katawan ay hindi makatiis ng malakas na toniko. Kung sumobra ay masisira ang aking kalusugan. Inaalagaan ko rin ang sarili ko. Alam ko eksakto ang iyong ginagawa. Pag-iipon ng pera ng pamilya Lu para ikay tingnan ng mga tao bilang isang matipid at mapitagang babae. Mili, ito ay isang sumpa. Naaalala ko, meron kang pinsan, di ba? Nang siya'y buntis, hindi niya makontrol ang kanyang timbang. Patuloy siyang kumain ng labis hanggang nagdulot ito ng maraming komplikasyon. Nang siya'y manganak, halos siya'y mamatay. Hindi ba't meron ka ng... Hindi mo ba nakita ang tunay na halimbawa sa harap ng iyong mga mata? Gusto mo ba talagang maranasan ko ito muli? Magaling. Sa wakas, ay naunawaan ng ina kung gaano nakakalason ang kaibigan ito. Oh, ang pinsan ko napakadalas kumain ng hindi masustansyang pagkita noong siya'y nagdadalang tao. Ito ang iyong perperyong panahon. Iba ka. Sa ngayon kailangan mong tamang nutrisyon. Ako at si Joe Shuechi, matagal nang magkaibigan. Magkakilala na kami mula pagkabata. Palagi kong inakala siya ay diretsahan lamang na walang masamang intensyon. Hindi ko kailanman naisip na sa totoo ay hindi niya matiis na ako ay masaya sa kailaliman ng kanyang puso. Millie, ginawa ko to para sa iyong sariling kabutihan. Sa palagay mo ba'y sasaktan kita? Tama na.
Pagod na ako at kailangan ng pahinga. Mas mabuti pang umuwi ka na ngayon. Mili! Ang mga bagay na ipinadala ni Yejing An, pinangangambahan kong baka kontaminado? Paano kung kunin ko munang lahat pansamantala? Dalhin mo na. Sige. Tama si Zhou Xueqi sa pagkakataong ito. Si Ye Jing'an ay talagang naglagay ng mapanganib na bagay sa kanyang toniko. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Marahil ay wag na lang. Ciao, man! Talaga bang sinabi niya iyon? Oo. Kahit na si Gaang, may ay galing sa karaniwang pamilya. Maganda ang kanyang edukasyon. Hindi siya yung uring sakim. Maliban lamang sa babaeng kaibigan niya. Lagi niyang ibinubulong sa tenga ni Ginang. Miyang kung ano-ano. At pinupuno ang kanyang ulo ng kalokohan. Nag-aalala ako na mapagdudahan ang kanyang moralidad. Maaari ka nang umalis ngayon. Itago mo itong lihim. Bukod pa riyan, si Zhou Xueqi ang pinakamalapit na kaibigan ni Millie. Hindi tayo dapat makialam ng labis. Naiintindihan. Hechuan, halika rito. Ina, ano ba? Nang ihatid mo si Jing'an palabas kanina, may sinabi ba siya? Hindi, wala naman. Ang ating pamilyang Lu, ang pagkakaunti ng supling, ay isang bagay, ngunit ang mga lalaking Lu lahat ay ganoon matitigas at malamig na lalaking parang yelo. Kung hindi dahil kay Misu talagang maghihinala ako kahit mamatay ako ng 100, hindi ako magkakaroon ng masuyong apo na lalaki. Hechuan, magsalita ka ng tapat sa akin. Ikaw at si Millie ngayon ay may anak na magkasama. Ano ang balak mo para sa kanila? Si Lu Xiaoman ay aking anak na babae. Tiyak na aalagaan ko siya ng maayos. Alam mo nang mabuti ang tinutukoy ko ay si Millie. Siya ang ina ng iyong anak. Dalawa kayong solo ngayon. Bakit hindi? Ina, hindi ko pa naisip ang lahat ng ito. Nais ko lamang palakihin si Lu Xiaoman ng maayos. Tungkol kay Millie, ang kanyang babaeng kaibigan na si Zhou Xueqi ay may masamang hangarin. Nag-aalala ako na magkakapareho sila. Yun ang dahilan kung bakit hindi pa ako nag-iisip ng anuman. Hindi tulad ng iniisip mo. Magkaiba sila. Kamakailan lamang sinabihan ako ng punong katulong. Totoo bang ganun ang sinabi niya? Dahil dyan, hindi ako naniniwalang si Millie at Zhou Xueqi ay iisang tao. Si Millie, kahit medyo pabaya, ay may mabuting puso. Umaasa ako na kayong dalawa ay magkakasundo. Naiintindihan ko. Takpan mong mabuti ang iyong sarili. Ay. Ikaw, kapag pumasok, pwede ka bang gumawa ng ingay kahit papaano? Paumanhin. Sa susunod ay magiging mas maingat ako. Anong ginagawa mo? Yoga. Mula nung nagkaroon ng sanggol, tumaas ng malaki ang timbang ko. Dagdag pa ako ilang taon nang hindi nag-ehersisyo. Naguunat lang ng kalamnan. Maaring mag-yoga kahit kailan. Ang kailangan mo ngayon ay ang paggaling ng katawan. Hindi ang paghabol sa perpektong pangangatawan. Hint! Madali sa'yo magsalita. Kung ako ay talagang tumabas, siguradong ikaw ang unang madidiri sa akin. Nanay, nagkakaroon na naman ng hindi pagkakaunawaan si nanay kay tatay. Talagang nag-aalala si tatay sa kalusugan ni nanay. Bukod pa riyan, noong araw, kahit nung pinakamataba si nanay, hindi kailanman minata ni tatay si nanay. Lagi niyang sinasabing komportableng yakapin si nanay. Si nanay mismo ang hindi nagustuhan ang sarili niya. Patawarin mo ako? Hindi ko sana'y kinalasip kayong dalawa ng ganoon at hindi rin sana nagbigay ng hindi patas na etiketa. Ayos lang. Nakaapekto sa iyo ang iyong mga hormone, kaya hindi matatag ang iyong emosyon. Bilang isang ama, tungkulin kong tulungan na pamahalaan ang iyong emosyon. Mahal. Maging mabait ka. Pagod na pagod ka na. Medyo mabigat nga talaga. Pero sa tuwing nakikita ko, ang nakangiting mukha ng maliit na manto, pakiramdam ko lahat ay nagiging mahalaga. Wow! Ito ang unang beses na nakipag-usap sila ng mapayapa. Dati, laging nag-aaway sila o palagian nagkakamali ng pagkakaunawa sa isa't isa. Ano kaya ang nangyari kay nanay at tatay ngayon? Bigla na lang silang dalawa ay naging mapag-unawaan sa isa't isa. Magpapalit muna ako ng damit. Hoy, nasaan ang kaibigan mo?
Ang ibig mong sabihin, Joshua Chi? Inihahatid ko muna siya pa uwi? Pansamantala ayokong makita siya? Hindi ba siya ang kaibigan mo? Dahil mismo siya ang kaibigan ko. Dati akong naniniwala sa lahat ng sinabi niya. Pero nitong mga nakaraang araw ang nangyari kay Xiaoman, ang nagpahina ng tiwala ko. Nang buntis ako kay Xiaoman, nagtatago ako sa iyo ng 10 buwan. Nang ako ay manganak na saka mo ako natagpuan, akala ko magiging isa kang walang katuturang manggugulo na aagawin si Xiaoman. Pero hindi ko inakala na ikaw pala ay napakamakatwiran. Anong klaseng pamilya sa tingin mo kami? Mandurukot? Hindi pa ako nakikipag-ugnayan sa pamilyang tulad mo noon. Ang kaalaman ko ay nanggaling lamang sa mga teleseryeng napanood ko. Ang mga taong tulad mo kadalasan ay hindi mabubuting tao. Kaya sa tingin mo, hindi rin ako mabuti. Kaya ang akala mo, Hindi rin ako isang santo. Huwag masyadong lumapit sa akin. Bakit hindi tayo pwedeng maging mas malapit? Ma, magagawa mo. Agad na manalo tatay. Kaya natin mabuhay ng magkasama bilang pamilya. Lu Hejuan. Sa totoo lang, ako, Hindi pa ako humihingi ng tawad sa nangyari ng gabing iyon. anong bagay? Ng gabing iyon. Sige, tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad. Ngunit ng gabing iyon napakalupit. Lagi kong naiisip na ang aking unang karanasan ay romantiko at malumanay. Hindi ko inakala na magiging puno ng sakit at kaguluhan. Paano ko maaalala? Tama na! Huwag mo nang ipagpatuloy! Tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad. Tandaan mo nang mabuti yan. Ikaw tila nagkakamali tungkol sa dahilan ng aking paghingi ng tawad. Ikinalulungkot ko na isinangkot ka sa problemang iyon ng gabing iyon at nabigong bantayan ka. Iniwan ka mag-isa, habang buntis doon naglaban mag-isa ng 10 buwan. Lu Hechuan, hindi ka masyadong kahawig ng sarili mo sa aking imahinasyon. Saan ang pagkakaiba? Ang sarili mo na inakala ko ay isang taong sa kanyang puso ay napakalamig. May masamang ugali at mapanghamak na kayabangan. Ina, ang iyong maling akala tungkol kay tatay ay napakalalim. Oo, masama ang kanyang ugali ngunit mabuti ang kanyang puso. Sa buhay na ito ngunit dapat kang managot sa amin ni nanay at sa anak. Sadyang matigas lang ang ulo mong maniwala sa iyong lason na kaibigan. Pinilit mo akong magtago kahit saan sa murang edad mabuhay ng hindi matatag. Oo, syempre iyon ay sarili mo sa aking imahinasyon. Sa totoo lang napaka-responsible mo. Kay Xiaoman at sa akin ipinakita mo ang tunay na pagmamalasakit sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Subalit ng gabing iyon, tunay kang napakalupit. Akala ko masama ka. Hindi ko inakala na ako ay magiging ganito. Maari akong sumaksi. Si tatay ay may napakatibay na determinasyon. Siya ay disiplinado at magalang. Ang gabing iyon ay talagang nag-iisang pagkakataon na nawala siya sa sarili. Hindi ko pa naramdaman ang ganitong pakiramdam dati. Bukod pa rito, hindi ko gusto ang kaibigan mo. Akala ko ikaw ay tipo ng tao na nagnanais lamang ng pakikipag-asawa dahil sa pera. Ano ang ibig mong sabihin, Joe Shwechi? Nang gabing iyon sa bar dumaan ako sa inyong kubol, hindi sinasadya ko narinig ang sinabi niya sa iyo. Masyadong maingay ang kapaligiran dito. Kailangan ko nang umalis. Hoy! Hindi to basta-bastang bar. Ang lugar na ito ay bukas lamang para sa mga may kapangyarihan at koneksyon. Ang mga ordinaryong tao tulad natin ay kailangang sumali sa raffle para lamang makabili ng tiket. Hirap na hirap akong nakuha ang tiket na to. Huwag kang magpakaduwag ngayon. Sasabihin ko sa iyo ang lugar na ito ay puno ng mga dekalidad na lalaki.
Kung makakuha lang tayo ng isa, ay ligtas na ang ating buhay. Ano ito? Ngayon kahit sino na lang ay makakapasok ng basta-basta. Paumanhin. Humihingi kami ng paumanhin. Aayusin namin kaagad. Yung kanina siya ang perpektong halimbawa. Kaya, narinig mo ang lahat. Ang mga bagay na nangyari pagkatapos alam mo na. Talagang hindi mo kayang tumanggap ng alak na lalasing ka pagkatapos lang ng ilang higop? Ang buong plano ko para sa gabing ito sinira mo. Magsising ka muna. Hahanapin kita mamaya. May isang taipan na may asawa na nangangaso kay Millie. Pero si Millie ay patuloy na tumatanggi sa kanyang panliligaw. Sinabi ng taipan na basta't tanggapin ni Millie ang pay na yon, bibigyan niya ako ng 100 milyon. Pagkatapos gagamitin ko ang perang iyon para bayaran si Millie. Sige, ako ay tatawag sa taipan ngayon. Ikaw ang gumawa nito. Hindi ko sinasadya iyon. Talagang hindi ako. Tulong, huwag mo akong paluin. Kung nagkasala ka, nararapat kang paluin. Inabangan mo ako. Tulong. Nasaan si Mile? Baka sakaling siya ay dinala na palayo ng taipan? Oh, nang gabing na iyon. Ako talagang hindi inaasahang makikilala kita. At ako ay talagang lasing, hindi ko sinasadya bitag ka. O anumang bagay. Ngayon ay naintindihan ko na. Kung ikaw nga sinasadya mong gawin iyon, hindi maaari mong itago ang aking anak sa lahat ng panahon na ito. Ako ay naluwag ang loob na hindi mo na ipagkakamali. Mabuhay! Ang dalawa ninyo ay napakabilis na ayusin ang hindi pagkakaunawaan. Hindi itinuturing ng tatay ang nanay ay isang babae na tuso at materialistiko. Hindi rin itinuturing ng nanay ang tatay ay isa lamang makasariling kapitalista na malamig. Parang hindi ko na kailangang magdanas ng malungkot na buhay mula sa aking nakaraan. Halik! Halik! Xiaoman, tumigil ka sa pagsasalita ng kung ano-ano. Ikaw, kakausap mo lang si Xiaoman. Hindi. Mali ang narinig mo. Akala mo ba bingi ako o ano? Ina, kanina lang narinig mo ba ang tinig ng puso ko? Dapat ba akong sabihin kay Lu Hechuan na naririnig ko ang mga iniisip ni Xiaoman? Pero maniniwala kaya siya? Titingin kaya siya sa akin bilang taong kakaiba? Hindi. Mali talaga ang narinig mo. 1 buwan pa lang si Xiaoman. Noon hindi pa nga nakakadilat ang mga mata nila? Mali talaga ang narinig mo. Magpahinga kang mabuti. Pagkatapos ng iyong puwerperyo, magdaraos tayo ng pista para kay Xiaoman sa pagdiriwang ng kanyang buong 1 buwan. Magpapahinga ako ng maayos. Magiging nasa pinakamagandang kondisyon ako para sa kanyang unang seremonya. Sayang, Jing-an. Sa tuwing darating ka laging marami kang dala. Masyado ka talagang mabait. Maupo ka. Tita, Talagang mabilis. Ang paglipas ng panahon. Oras na para sa pagdiriwang ng kabilugan ng buwan. Oh, nasan si Millie? Bakit hindi pa siya bumababa? Malapit na siyang bumaba. Ito ang unang pagkakataon na si Millie ay lalahok sa pampublikong pagtitipon ng pamilya Lu. Kung lahat ay tumakbo ayon sa plano, pagkatapos uminom ng suplementong iyon, dapat ngayon siya ay namamaga ang katawan. Namamaga ang mukha at puno ng pulang pantal at nagnananas na pigsa. Ginang, may nangyaring kakilakilabot. May problema kay Binibining Millie. Ano ang nangyari? Ang mukha niya ay puno ng malalaking pulang pantal. Namamaga lahat. Kakilakilabot. Ito nangyari bago mismo ang pagdiriwang ng kabilugan ng buwan. Hindi natin maaaring pahintulutan ang sino man na makita ito. Jing-an, magpahinga muna rito. Titingnan ko ang sitwasyon sa itaas. Babalik agad ako. Kung ganon, sige. Huwag mong ipagpaliban ng pistang buwan. Millie, ngayon may 2 kang pagpipilian. Unang pagpipilian, huwag kang magpakita ng tuluyan. Mula ngayon, magiging katatawanan ka ng lahat ng lipi.
Mula noon ituturing ka ng lahat na wala ka ng iba kundi isang mababang uri si Sidlan. Ikalawang pagpipilian. Lumitaw ng may masamang ayos at magpakita pa rin. May hihiya mo ng lubusan si H1. Ano mang landas ang piliin mo, nasa palad mo pa rin ako. Nagawa mo. Ang ganda talaga ng kuwintas mo ngayon. Jing-an, hindi ba ito ang pistang buwan ng Angkan Lu? Bakit hindi pa lumilitaw ang munting prinsesa nila? Tama talaga. Kaunti lang ang tagapagmana ng Angkan Lu. Narinig ko na labis nilang minamahal ang batang babaeng iyon. Tungkol naman kay Inang Mili, masasabing nagtagumpay siyang umahon mula sa kahirapan. Inang Mili parang may karamdaman. Marahil hindi niya iningatan ang pagkain niya sa panahon ng paggaling pagkatapos manganak, nahihiya siyang masyado para magpakita sa madla. Pero wag kang mag-alala. Si H1 at iba pa ay agad na susunod. Mangyaring manatiling payapa at matiyaga ang lahat. Sa simula ay inakala ko, pakakasalan siya ni Lu H1 dahil sa bata. Pakakasalan niya ang babaeng iyon. Ngunit ngayon ay malinaw na, probinsyana lamang siya. Hindi talaga karapat-dapat. Ang pamilyang Luna iyon, hindi tatanggap ng ganoong klaseng babae. Tingin si Jing-an ang angkop ang kanyang perpektong edukasyon. Bilang isang marangyang prinsesa, ang nagiging karapat-dapat siya para sa estado ng pamilyang Lu. Nakatitiyak akong ang pamilyang Lu ay sumasang-ayon sa pananaw na ito. Kung hindi, bakit si Jing-an ay ang maghahanda para sa mga bisita? Malinaw si Jing-an ay malapit nang maging ang may bahay ng pamilyang Lu. Anong may bahay? Ano ang pinag-uusapan ninyo? Mukha kayong lubos na naaliw. Aling may-ari ng bahay? Ano ang pinag-uusapan mo? Mukha ka talagang masaya? Nagkukwentuhan lang sila ng kalokohan. Sa ating mga magkakakilala kahit kaunting gulo, mahilig silang magkalat ng maling chismis. Kaya, binibining Mili pakiusap, huwag kang magalit. Siya ay talagang hindi nagpapakita ng anumang senyales. Sa katunayan, mas maganda pa ang itsura niya kaysa noong wala pa siyang anak. Imposible iyan. Baka hindi niya ininom ang mga gamot na pampalakas na iyon. At kanina nang magmadaling umalis si Tia Lu, sino ang kaniyang makikita? Anong maling chismis ang pinakalat nila? Ilang chismis lang na kalokohan. Hindi na kailangang pansinin. Binibining Mili, hindi ka naiinis, di ba? Sa totoo lang, naiintriga rin ako. Ano ba talaga ang pinag-uusapan ninyo? Mukha ka talagang masaya. Anong chismis ang nagpapangiti kay Binibining Ye ng ganito kaliwanag? Hindi ko na kailanman inalagaan ang mga ito. Sismis sa sirkulong ito. At hindi mo na kailangang alagaan yon. Kung sinuman ang maglakas loob na saktan aking pamilya, hindi ko ito tatanggapin. Paumanhin, Binibining Mili. Kahit na hindi ko makokontrol ang mga sinasabi ng ibang tao, kapag sila nagsasalita ng may kapangahasan, kailangan kong patigilin sila. Ito ang nakamamatay na kapangyarihan ng unang pag-ibig. Maging flexible at matatag, kung hindi, sa aking nakaraang buhay. Si inay ay hindi lagi matatalo. Hindi iyon kailangan. Sapat na ang hindi sumang-ayon sa kanila, Binibining Ye, tungkol sa kanilang chismis. Hindi ito nakakaapekto sa akin. Ngunit kung kumalat ito, nag-aalala akong makakaapekto ito sa pamilya Lu at kay Xiaoman ng negatibo. Hindi ba ito manipulatibong panghihikayat lamang? Sino ang hindi makakagawa nito? Xiaoman, ang iyong ina ay umangat na ng antas ngayon. Ano ang ibig mong sabihin na hindi ito mahalaga? Ikaw ang ina ni Xiaoman. Ganon din kahalaga ang iyong reputasyon. Si Mili ang tunay na ina ng batang iyon. Iyon ang nagpapagawa sa kanya bilang parte ng pamilya Lu. Ano man ang maging relasyon ko sa kanya, sa hinaharap, hindi ko papayagan sinumang manira sa kanya. Kung hindi, kayo ay lumalaban sa pamilya Lu. Wow! Ang galing, tatay! Mula sa pahayag ni Lu Hechuan, gusto niyang kilalanin ng babaeng nagngangalang Mili. Tingnan mo ang mukha ni Yejing ang napakasama ng itsura. Siguro, nangangarap lang siya. Oo, maligayang bati sa iyo, Mili. Maligayang bati dahil naging parte ka ng pamilya Lu. Itong si Lu Hechuan tila talagang mas mapagkakatiwalaan kaysa sa inaakala ko. Naku, sa buhay na ito, silang dalawa talagang nag-uusap. Bakit hindi pa bumaba si tita? Baka may nangyari. Dapat ba tayong umakyat at tingnan? Oo, pumunta tayo ng magkasama. Sa wari ay nagtagumpay siya na maiwasan ng malaking problema. Minaliit ko siya. Naku po! Ito ay lubhang nakakahiya. Masyado akong nahihiya na harapin kahit sino. Tiyak na may tao rito na nagsisikap na saktan ako. Marahil ito ay alerhiya lamang. Mamaya ipapatingin natin ito sa doktor. Paano maaaring may tao na manakit sa iyo? Tingnan mo ang mukha ko na ganito. Paano maaaring ito ay alerhiya lamang? Paano posibleng mukha ko? Ito ay allergy lamang.
Napakamaasikaso ng tatay. Siya ay nag-aalala pa na matatakot ako. Millie, tingnan! Ito ay ginawa mo! Ano ang kinalaman nito sa akin? Bakit mo ako sinisisi? Kung sana hindi ko kinain ang suplementong yun mula sa'yo, paano posibleng mukha ko ay maaaring maging ganito? Kaya pala si Millie ay ayos lang. Kaya si Zhou Xueqi ito ang apektado. Ang mga suplementong iyon lahat ipinadala ni Miss Ye. Maaari bang... Miss Ye, hindi ako nagtatanim ng galit sa'yo. Bakit mo ginawa ito sa akin? Binibining Ye. Wala akong kinikimkim na galit sa'yo. Paano mo ako nagawang tratuhin ng ganito? Hindi ako. Bakit ko gagawin ng ganoong bagay? H1, magkasama tayong lumaki mula pagkabata. Ikaw ang pinakakilala sa ugali ko. Paano ako makakasakit ng kapwa? Ikaw ang nagdala nito. Ebidensya lamang ang pinaniniwalaan ko. Alam ko, ano man ang sabihin ko ngayon, walang saysay iyon. Ngunit malinis ang puso ko. Ang ibinigay ko kay Binibining Mi ay walang katumbas na halaga. Mga bagay na bihira. Hindi ko alam. Zhou Xueqi, bakit nangyari ito? Baka nasa ibang lugar siya. May nakain siyang masama. Gusto niyang isisi sa akin. Sila ang pinakamatalik na kaibigan. Pinakamatalik na kaibigan. Kung sila ay magtutulungan at ako itatrap, wala akong magagawa kundi tanggapin. Talagang karapat dapat tawaging Reyna na hindi matututulan. Mabilis na gumagana ang kanyang isipan. Kanina lamang, siya ay nasa masamang kalagayan. Ngunit sa isang iglap binaligtad niya ang lahat ng mga paratang na iyon. Ay naku! Kaya ba ni Ye Jing-an na manalo muli? Sa nakaraang buhay, si Ina ay naloko sa kanyang masamang balak. Pagkatapos mangganak naging mataba at hindi kaakit-akit siya. Sa pagdiriwang ng aking unang buwan, siya ay labis na inapi. Sa totoo lang, itong si Ye Jing-an ang pumihit sa kuwento at pinapaniwala ang pamilya Lu na si Ina ay nakinig sa payo ng kanyang masamang kaibigan at kumain ng walang ingat, kaya naging sanhi ng lahat ng ito. Ina, kailangan mong lumaban. Oh! Naintindihan ko na ngayon. Sinasadya mong sirain ang iyong sarili ng ganito. Para malang siya. Kung gayon, kailangan kong maghanap ng paraan upang mailigtas ang sarili. Hayaan mo na sila na magsiraan. Ikaw! Sa palagay mo gusto kong sirain ang sarili ko ng ganito. Para lang malang ka. Ang kapal ng mukha mong gamitin ang bastos na pananalitang iyan para hamakin ako? Sige, sasabihin ko sa'yo kung hindi dahil sa'yo ang mukha ko, ay hindi sana nagwakas na ganito. Hindi lang kita susumpain, sasaktan din kita. Ah, tama na. Ikaw ay talagang isang masamang babae na walang katwiran. Ikaw! Siya ay ngumiti. Narinig ko rin ito. Ang isang buwang sanggol ba ay makangiti ng ganyan? Ito ay nagpapatunay na ang ating munting mantu. Ay tunay na espesyal. Sa hinaharap siya ay tiyak na magiging batang henyo. Kanina ay tumatawa ako nang makita ang dalawang nakakainis na babaeng ito na nag-aaway talaga. Ang isa ay masamang nang-agaw ng asawa ng iba, ang isa pa ay isang mabangis na babaeng malupit. Lumalabas na tanging isang malupit na babae ang makakadaig sa nang-agaw ng asawa ng iba. Zhou Xueqi ay lumalabas na hindi lubos na walang silbi. Natiyak na. Talagang natiyak. Hindi ang suplemento ang may problema. Ang suplementong pangkalusugan na iyon, ipinadala lamang iyon para sa pagsusuri. Kung iinumin ng mag-isa, walang problema. Ngunit kung kakainin ng sabay magkakasalungat ang mga katangian nito, ito ay nagdudulot ng chemical na reaksyon sa loob ng katawan na nagdudulot ng kawalan ng balanse sa hormone. Huwag mag-alala. Basta't ang katawan ay nakametabolize na ng mga lason, magiging maayos lahat. Kaya ganito ang nangyari. Ngayon ko lang nalaman. Mabuti. Maaari ka nang umalis ngayon. Oo. Eksakto. Sinong taong matino ang makaisip ng gantong bagay? Mabuti ang intensyon pero naging problema. Ako naman ay napaghinalaan. H1, pwede ba ako ngayong mapatunayan na ako ay walang kasalanan? Tama na. Tama na. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan lamang. Ang mahalaga ay maayos si Millie. Sa susunod, mag-ingat ka. Si Millie ay maayos, pero ako ang nagdusa. Wag na! Hindi ba't ipinaliwanag na ng punong tagapaglingkod? Ang mga laso na ito ay lalabas ng kusa sa ilang sandali pa. Bukod dito, nagpahayag na si Binibining Ye na siya ay walang kasalanan. Huwag nang patuloy na pag-usapan ito. Millie, madali lang sa'yo magsalita ng ganyan dahil hindi ikaw ang naapektuhan. Bakit ka ngayon ay kumikilos ng ganito? Dapat ikaw ang tumayo para sa akin. Ikaw naman ang nagpilit uminom ng suplementong iyon. Ito ba ay kasalanan ko? Ako ba ang sinisisi? Tama na. Tinawag ko kayo rito upang si Miss Su ay maaaring gumaling mula panganganak ng mahinahon. Dahil nakatanggap ka na ng napakaraming benepisyo, huwag maging mapagselos ngayon. Bibigyan kita ng isang halaga ng pera bilang kompensasyon. Hindi mo na kailangan bumalik pa rito. Hindi ko sinasadya iyon. Ang bagay na to, hindi ko na to pag-uusapan pa. Ngunit ako'y pagmamayari ni Millie. Ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Tiyak na ako ay sasamahan siya. Ngayon ay ang okasyon ng full moon party ng aking apo. Kung nais ninyong mag-away, gawin ninyo mamaya na lamang. Sumasakit ang ulo ko sa lahat ng kaguluhang ito. Millie, hindi ko napansin. Ang suplementong ito ay may magkasalungat na mga katangian ng gamot. Handa akong gawin ang anuman upang bayaran ang pagkakamali sa iyo at sa iyong kaibigan. Maaari mo ba akong patawarin? Oh, itong si Ye Jing-an ay talagang magaling sa pag-aangkop. Ganyan ang paraan niya. Nakikialam sa relasyon ni nanay at tatay at ginulo ang lahat. Ayos lang. Tita, gusto mo ba tayong maglakad-lakad sa parke? Ang mga bulaklak na ipinadala ni Lolo ay namumukadkad na. Espesyal niyang
Hiniling na pumunta ako para tingnan ang mga ito. Ang kumpol ng mga bulaklak na iyon ay napakaganda. Sabihin mo sa iyong lolo, pinahahalagahan ko ang kanyang pagmamalasakit. Tara na. Nakikita mo ba? Itong pangunahing puting liwanag ng buwan ay napakahusay. Hindi lamang niya ginagamit ang kanyang sariling mga bentahe. Patuloy din niyang itinataas ang relasyon sa pagitan ng ating mga pamilya para magpasikat. Sa nakaraang buhay, nagdusa ng husto si nanay dahil sa kanyang mga kagagawan. Huwag kang mag-alala, mahal kong anak. Ang iyong ina ay umunlad na. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya papayagan. Nalokohin ako. Magaganda ang mga bulaklak na ito. Millie, hindi ba't binabalaan na kita noon pa? Sinabi ko na huwag kang pumunta sa bahay ng pamilya Lu. Tingnan mo ang kalagayan mo ngayon. Ang hitsura mo ay parang selir. Paano mo masasabi ang ganyan? Paano ako matawag na selir? Pansinin mo ang paraan ng pamilya Lu sa pagtrato kay Yejing An. Patuloy niya kayong inaasar. Ngunit ang pamilya Lu ay mabuti pa rin ang pakikitungo sa kanya. Malapit na ang dalawang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Dahil sa paggalang kay Lolo, sila ay tiyak na hindi gagawa ng gulo. Ngayon ko lang napagtanto, napakatakot mo na ngayon. Siniraan niya ako, yung sariling kaibigan ng napakalupit. Ngunit sa huli ang pamilya Lu ay tanging inayos ito sa pamamagitan lamang ng salita. Malinaw na hindi sila nagmamalasakit sa'yo kahit kaunti. Maaari ring sabihin na hindi sila nagmamalasakit sa'yo kahit bahagya. Matagal na ako nagsasagawa ng investigasyon. Yejing An ay ang napiling manugang na babae ng pamilya Lu. Angkop na angkop ang kanilang pamilya. Sa pinakamabuti, ikaw ay kapalit lamang para sa kanila. Kapag si Lu Xiaoman ay malaki na at hindi ka na kailangan, ang pamilya Lu ay itatapon ka ng walang pag-atubili. Huwag mong isiping gayon na lamang kasama ang mga taong iyon. Kung tunay na ang pamilya Lu ay kasama ang gaya ng sinasabi mo, maaari sana nila akong palayasin kaagad. Bakit sa halip ay ipinakilala pa nila ako ng opisyal sa harap ng madla? Ina sa wakas, ay napagtanto mo rin. Millie, bakit hindi ka kailanman nakikinig sa katwiran? Sina Yejing An at Lu Hechuan ay magkasintahan mula pagkabata. Sila ay napag-usapan ng tungkol sa kasal. Kung ako ang nasa katayuan mo, hindi ako magpapakialam sa pagitan nilang dalawa. Ang mamuhay ng malaya at masaya ng mag-isa, hindi ba mas mabuti? Iligtas ang iyong sarili mula sa pagiging pinalaya sa tahanan ng pamilya Lu at maging katatawanan. Hindi po, ina. Totoo, mahirap makipagkompetensya sa unang pag-ibig ng isang lalaki, ngunit hanggat nakatira ka sa pamilya Lu nang hindi gumagawa ng gulo, pagyayamanin at papagiginhawahin nila ang iyong buhay sa kayamanan at karangyaan. Nag-aakala ka lang ng pinakamasama. Gagawin nila. Magpapakasal talaga sila. Bakit ang bait-bait mo pa rin sa akin? Millie? Pinagmamasdan kita. Walang katuturan talaga. Hahayaan mo ba talagang pera ang babaeng ito ay tapakan ka? Pero hindi pa niya ako tinatapakan. Mabait naman siya sa akin. Kahit nasa likod ng mga eksena, naglalaro siya ng marumi. Kahit papaano sa harapan ipinakita niya ang respeto sa akin. Makinig ka sa akin. Kapag naglalakad sila malapit sa pool mamaya, magpanggap na nadulas at sipain siya pabagsak. Turuan mo siya ng leksyon. Huwag mo siyang pakinggan. Ang toxic na kaibigan na ito ay tanga at masama. Nagbibigay lang siya ng masasamang ideya. Si Yejing An ay naghihintay lang na kumilos kalaban sa kanya. Pagkatapos ay makapagpapanggap siya na biktima sa harap ng pamilya Lu. Ayaw kong gawin yun. Siya ay napakabait sa akin. Bakit ko siya kailangang payuhan? Hoy! Hindi mo ba ito magagawa para sa akin? Sinabi niya na kapag ang lason sa iyong mukha nalinis, ayos na ang lahat. Tiyak na hindi ito magmumukhang mas masahol pa kaysa ngayon. Millie, ito lahat dahil kanino kaya ako naging ganito? Kung hindi ako nagdala ng kahinatnan para sa iyo ko kaya ganito ngayon? Ingat! Ingat! Kasalanan mo ito lahat. Ikaw mismo ang nag-anyaya ng problemang ito. Binibining Mi, bakit sinadya mong bumangga sa akin? Heto na. Klasikong bitag. Mangyayari na ito sa ilang sandali. Ang babaeng manlolokong iyon ay paulit-ulit nang gumamit ng trick na ito noong nakaraan. Sa tuwing sinanay ay nabibitag niya, hindi siya kailanman nagtanggol sa sarili. Nagpupumilit siyang kumapit sa kalokohang ang katotohanan ay magpapatunay sa sarili na sa huli ay naghatid sa atin sa isang malungkot na wakas. Ang katotohanan ay magpapatunay sa sarili, ano ba yan? Sa katunayan, hindi siya kailanman nagsalita na nagpapahintulot sa lahat na magkaroon ng maling akala. Hindi ko sinasadya iyon. Patawarin mo ako. Aksidente iyon. Ako ay ayos lang. Kumusta ka naman? Makatayo ka ba?
Ako ay ayos lang. Pero balingon natupi ang bukong kong kanan. Binibining Ye, naalala ko kanina lang. Sa tingin ko hindi kita itinulak, 'di ba? Bakit ikaw pang biglang tumalon? Tapos sinisisi mo ako na itinulak kita? Oo nga, Nahuli ang pagkukunwari mo. Bakit biglang naging matalino si nanay? Siguro, yung talino ko ay nahawa sa kanya? H1. Talaga bang hindi ka naniniwala sa akin? Hindi ako bulag. Hinawakan ka ba niya? Ikaw mismo ang lumundag pababa. Ito ay tungkol sa kanyang regalo. Plano ko na ito. Gusto kong makipag-usap ng maayos sa'yo. Pero ako ay nakatali. Ang dignidad ng dalawang pamilya ay nakataya. At natatakot ako na baka mahiya ka. Pero hindi ko inasahan. Ang problema ay hindi pa lubusang natapos. Ngayon ay gumagamit ka ng bagong katusuhan. Jing-an, dati hindi ka ganito. Ngayon iba ka na. Paano ka nakapagbago? Paano ka naging ganito? Millie, hindi kita pahihintulutang makatakas. Ano sa palagay mo? Gusto mo bang maghigante? Ika'y magkakanulo ba sa kanya? Hindi ikaw si Millie. Ang kaibigan niya? Ako ang kaibigan niya, kaya gusto ko siyang paalisin. Mula sa pamilyang Lu, siya ay hindi talaga bagay. Para sa ganitong uri ng pamilyang Lu, ito ay kapaligiran puno ng panlilinlang at pagtataksil. Ginagawa ko to para sa kanyang sariling kabutihan. Nagpapakabanal. Kahit nahigit pa sa kaya kong magpanggap. Gayunman, talagang kailangan ko ng kakampi. Humihingi ako ng patawad sa nangyari ngayong araw. Para saan ang paghingi ng paumanhin? Hindi ko inakala na gagawin iyon ni Ye Jing-an. Galit siya sa iyo. Ang issue na kumalat ngayong araw. Kagagawan iyon ng mga taong iyon. Alam ko na, tiyak na kasangkot siya. Ano ang kinalaman nito sa'yo? Hindi ba ikaw ang nag-utos sa kanya na atakehin ako? Kakagaling lang niyang aminin sa akin. Hindi ko alam. Mayroon siyang ganoong uri ng damdamin. Sobrang malinaw. Hindi mo ba napansin? Hindi niya ito ipinakita kailanman. Wala kahit kailan. Sinubukan pa nga niya akong ipagtagpo sa ibang tao. Hindi ko lang siya pinapansin. Kaya wala talagang pumasok sa isip ko. Para saan ang paghingi ng paumanhin? Kahit papaano hindi niya ginawa? Hindi naman niya ako nasaktan talaga. Pero inatake ka niya. Dahil sa akin. Kaya nga kailangan kong gawin pa rin. Humihingi ako ng patawad sa iyo. Tangging ka. Tanggapin mo na lang. Nagpapatawad ang ama. Malamig tulad ng isang iceberg ang tikas ng lalaking parang marinig iyon mismo mula sa kanyang bibig. Hindi madaling lumabas ang paghingi ng paumanhin. Sige, patawarin kita. Bakit lahat ng tao ay tahimik lang? Kailangan kong magpalit ng damit. Mas mabuti na umalis ka muna. Ano ang ibig sabihin mo nito? Hindi ako titingin habang nagpapalit ka ng damit. Hindi ito usapin ng tumingin o hindi tumingin. Hindi ba dapat kang umalis? Arne, gusto ko pang sabihin ng isang bagay. Ang umalis at bumalik ulit ay masyadong mahirap. Kung ganoon, pag-usapan muna natin. Ako ay magpapalit ng damit pagkatapos mong matapos. Kung ikaw ay mabuli mamaya, sabihin mo lang sa akin. Okay, diretsahan na. Bullying mo rin sila. Pwede rin yun. Susuportahan kita. Susuportahan ka ng Kelwargalu. Mula kailan ka ang nagpalit ng pangalan bilang Kelwargalu? Bakit hindi ko ito napansin noon? Mabilis ka bang makaunawa? Hindi mo ako nakilala nun. Huli na ba ngayon para makilala ako? Bata pa tayong dalawa. Ano ang minamadali? Tama. Dapat tayong maglaan ng oras para magpatakda ng paternity test para kay Xiaoman. Hindi ko kailanman pinagdudahan kung siya ay aking sariling laman at dugo at hindi rin kita kailanman pinagdudahan. Kung nagdududa ako sa'yo, hindi ko dadalhin kayong dalawa pabalik sa pamilya Lu. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Makinig muna sa aking paliwanag. Gagawin ko ang lahat ng sinasabi mo.
Millie, sa wakas ay nakita na kita. Sibo, ano ang ginagawa mo rito? Millie, alam mo ba kung gaano katagal kitang hinahanap? Naintindihan ko na. Tinatanggap kita at ang batang ito. Hindi ko masyadong naiintindihan ang iyong ibig sabihin. Millie, ang ating mga puso ay magkakaugnay. Dapat tayong magkasama noon pa man. Hindi tayo dapat hadlangan ng batang ito. Tama, Millie. Gusto mo na si Kuya Sibo mula pagkabata. Dinala ko siya sa'yo. Masaya ka ba? Ang matandang Ginoong Ye ay hindi makikipagkita sa akin sa lugar na tulad nito. Ye Jing-an. Ito na ang huling pagkakataon na maglaro ka ng daya sa harap ko. Hechuan, natutuwa akong makita kang tumuklas. Nang tunay na ugali ng babaeng iyon. Ako? May gusto ako sa kanya? Kailan ako nagkagusto sa kaniya? Millie, ako ang iyong matarik na kaibigan. Ano ang iniisip mo? Akala mo hindi ko alam? Gusto mo si Yusibo. Gusto mo na siya mula pagkabata. Hindi mo pwedeng basta na lamang dahil ngayon nakapag-asawa ka sa mayamang pamilya itanggi ang damdamin iyon, di ba? Nagsalita nga ako ng ganyan dati, pero nung nasa elementarya pa ako, naglalaro lang kami ng bahay-bayan. Millie, alam ko, ang ikinababahala mo. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kitang mabuti pati ang batang iyon. Bibigyan kita ng magandang kinabukasan. Kuya Sibo, wag mong pakinggan ang kanyang kalokohan. Hindi iyon totoo. Nagbibiro lang siya. Hindi ba si Yusibo iyon? Naku, bakit siya maagang dumating? Sa nakaraang buhay, dahil sa kanya nagpa siya si nanay na tumakas sa bahay. Millie, teka. Huwag kayong makipagtalo. Sa nakaraang buhay, ang aking ina ay inudyukan ng kanyang masamang kaibigan kaya akala niya si Yusibo ay matutulong sa kanya makatakas sa demonyong pugad ng pamilyang Lu. Nagkunwari siyang nangangalunya kay Yusibo nang sa totoo lang, si Yusibo ay nakipagsabuatan sa masamang kaibigan na iyon. Dahil mismo dito ang kapalaran namin bilang ina at anak ay natapos ng labis na malungkot. Ano ang ginagawa niya? Sino ang kausap niya? Hindi ko alam. Millie, sa loob ng maraming taon, araw-araw kitang napanaginipan. Nakadidiri. Hechuan, nakita mo ba iyon? Si Misu ay hindi talaga mabuting tao. Pumunta siya rito ay para lamang makipagtipan ng palihim sa kanyang kasintahan. Higit pa rito. Nagplano siyang tumakas kasama niya. Nakakasuya. Tunay na nakakasuya. Papatayin kita. Papatayin kita. Mamatay. Mamatay ka na lang. Paano kaya? Nakakadiri. Talagang nakakadiri. Paano posible iyon? Ito ang gusto mo na makita ko. Ye Jing-an. Magbabayad ka para sa mga araw kung kailan ikaw ay naghasik ng pagkakawatak-watak. Millie, ako ay iyong kaibigan. Siya ang iyong minamahal na kababatang kaibigan. Huwag mong subukang hawakan siya. Millie, itigil ang away. Joshuichi, sabi ko na noon pa, ikaw ay hindi na aking kaibigan. Ikaw, Millie, ayaw mong tanggapin ang paggalang pero gusto mong tiisin ang kahihiyan. dahil ayaw niyang umalis kaya aming kakalag ka rin siya. Sasabihin namin sa pamilya ko na tumakas siya kasama mo. Ang anak ay iyo rin. Bitawan mo ako. Bitawan. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Lumayo ka sa kanila. Ano ang ginagawa mo rito? Umalis ka roon kung mahal mo ang iyong buhay. Ayos lang ba si Little Mantu? Ayos lang siya. Buti na lang dumating ka ng tama sa oras. Halos na, muntik nang magkaroon ng aksidente. Halos matapos na ako bumalik sa parehong daan tulad ng buhay ko nung nakaraan. Pero, ano ang nagdala sa'yo rito? Walang duda, si Ye Jing-an ang nasa likod ng lahat ng ito. Sasaktan ang pamilya ko, hindi siya makakatakas sa parusa. Aba, talagang galit na galit si tatay. Mukhang wawakasan niya ang White Lotuses na iyon ng tuluyan. Ang paraan ni tatay sa nakaraang buhay nakakatakot talaga. Nagtataka ako kung iyon ay takutan si nanay. Huwag kang pumuntang mag-isa. Mula ngayon, tagapag-alaga at bantay. Hindi ba labis iyan? Ang kaligtasan ninyong mga bata ang pangunahing prioridad. Hanggang sa maalis natin ang lahat ng kawalang katiyakang ito, hindi tayo dapat magpabaya. Kaya ano ang plano mong harapin sila? Balak mo silang ipagtanggol? Inay, pakiusap, huwag mo siyang ipagtanggol. Sa nakaraang buhay, lagi kang masyadong malambot ang puso. Dahil sa mahabang pagkakaibigan, palagi kang nagpapasakop. Paulit-ulit ni Joe Shuechi, nasaktan ka. Nasaktan din niya ako.
Nasaktan ng aking leroban. Talagang hindi mapapatawad. Hindi. Gusto kitang tulungan bigyan sila ng nararapat na leksiyon. Naaalala kong si Joe Shuechi, dating mabuting kaibigan mo. Bago ipinanganak si Little Bon, hindi ko inakala na sasaktan niya ako. Sabay kaming lumaki. Matalik kaming magkaibigan. Kahit na kung minsan ay masakit ang kanyang pananalita. Naniniwala akong lagi mapait ang lasa ng mabuting payo. Hindi kailanman naisip. Pagkatapos marinig ang tinig ng puso ng aking anak, maraming pangyayari dumating ng sunod-sunod. Masyado akong abala sa pagharap sa kanila kaya nakalimutang magnilay sa sarili kong damdamin. Ang pagkawala ng pagkakaibigan, hindi gaanong masakit kaysa sa pagkabigo sa pag-ibig. Okay lang. Nandito pa rin ako para sa'yo. Ayos lang. Meron ka pa rin sa akin. May tao ba rito? Walang katarungan. Ayaw ko marinig ito. Nakikinig ako ng palihim sa'yo. Arg, bakit ayaw kumoperasin ng aking mga kamay? Gusto ko lang takpan ang aking mga tainga. Hindi. Ilabas muna si Xiaoman. Huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Bata pa siya. Bilang mga magulang, samahan namin siya ng 1 o 2 oras. At iyon ay sapat na. Kahit 2 o 3 oras ay ayos lang. Kahit papaano may ilang prinsipyo ka pa rin? Kahit papaano alam mong kailangan akong ipagkatiwala kay Lola. Kakarinig mo lang ba ng isang bagay? Hindi. Mali ang narinig mo. Malinaw kong narinig ang pinakamalalim na nilalaman ng puso ng aking anak na babae. Pero ako lang ang dapat nakakarinig nito. Pakapagod lang ako at may narinig na kung ano. Mukhang kailangan kong ipagdiwang ang kasal mo. Ina, okay lang ako. Tanungin mo si Millie. Jung, hindi ako tutol. Tanungin mo si Millie. Ako, ano? Ayaw? Hindi. Lamang. Lahat ay tila nagmamadali. May isang bagay na dapat kong sabihin sa iyo. Ano iyon? Ilang taon na ang nakalipas nang unang beses tayo nagkita. May isang bagay na inilagay sa loob sa iyong inumin. Si Joe Shuechi ay may balak na mag-utos sa iba na samantalahin ka para makinabang siya. Nagkataon, ako ang tao. Subalit ako rin ay binigyan ng droga ng gabing iyon. Ayos lang. Alam kong naiinis ka. Nakontak ko na ang isang abogado upang maghain ng demanda. Sila ay makakakuha ng hindi bababa sa 20 taon. Kung magbabawi ng mga paratang o patatawarin sila, iyon ang iyong pasiya. Ha? Ang aking katawa-tawang ina ba ay nag-aalinlangan? Nagdesisyon na ako. Gusto kong harapin niya ang parusa na nararapat niyang matanggap ayon sa batas. Hindi ko ibabasura ang mga paratang. Desidido na ako sa aking desisyon. Hindi ko bawiin ang demanda. Gusto kong harapin niya ang parusang legal. Salamat naman. Hindi inulit ni nanay ang kahangalan niya mula sa nakaraang buhay. Guni-guni ko lang ba ito? O nagsasalita ba talaga siya? Mile, ako ang kaibigan mo. Hindi mo ako pwedeng iwan.
Mile, alam ko nagkamali ako. Hindi ko na to uulitin. Saka na naman wala ka namang nawala. Kaya hindi mo ba ako mapapatawad ngayon? Sabihin mo kay Lu Hechuan. Nabawiin ang demanda niya. Hemp. Pero ngayon, naging mas matalino si nanay. Sa nakaraang buhay, dumanas siya ng maraming paghihirap. Dapat managot ang tao sa kanyang ginawa. Nung inaapi mo ako nang walang kontrol, dapat alam mo na darating ang araw na ito. Sino ang nagpasok sa kanya? Ako. Ako ang gumawa noon. Pumunta ako dahil may mahalagang bagay akong sasabihin. Ako ay pumunta rito ngayon dahil mayroon akong napakahalagang bagay na sasabihin. Utusan, palayasin mo siya. At mula ngayon, siya hindi na kailanman papayagang tumapak sa tirahan ng pamilya lumuli. Kayong dalawa. Hechuan, alam ko marami akong nagawang pagkakamali. Ngunit lahat ng iyon ay ginawa ko upang makita mo ang tunay na ugali ng babaeng ito. Ang batang iyon hindi talaga iyong anak. Nang hindi sinasabi sa'yo, gumawa ako ng pagsusuri. Lumabas na ang resulta. Pinatunayan ng resulta ng pagsusuri na ikaw at si Lu Xiaoman ay hindi talamaang mag-ama. Ay naku, ang tunggalian na ito ay nangyayari masyadong maaga sa buhay na ito. Hindi ba't ang malaking balakid na ito ay dapat mangyari lamang matapos ang nanay at tatay ay magkaroon ng damdamin sa isa't isa? Di ba ako nagkakamaling nakarinig? Naririnig ko ang mga iniisip ng aking anak na babae. Hechuan, malaking problema ito. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Narito ang resulta ng DNA test. Tingnan mo. Ye Jing-an, mukhang binigyan kita. Parusang hindi pa sapat na mabigat. Hechuan, ilang taon na kitang gusto. Ngunit ginawa mo ito para sa isang tusong babaeng sumingit sa iyong kama. Inagaw mo ang core business ng aking pamilya at winasak ito. Ginawa akong talunan ng pamilya. Ye Jing-an, dati akala kita, isang batang lalaki lang, nakikipagkumpetensya dahil sa selos. Ngunit sa bagay na ito, wala ka sa lugar. May bulok kang moralidad. Tira, ilang taon kitang sinisip-sip. Ngunit ginawa mo ito para sa isang mababang uri ng babae, tangang babae, dahil lang binigyan kanya ng isang anak. Ha. Sayang talaga. Siya, hindi dugong lahi ng pamilya Lu. Kung hindi dahil mayroon, ganap na katiyakan, hindi ako lalapit sa iyo. Ito ay mula sa profesional na ahensya na aking inarkila. Report ng pagtatasa. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong suriin muli. Ako at si Lu Hechuan ay nagsagawa na. DNA test. Ano ang sinabi mo? Hindi mo ba alam na sa ospital, sa oras ng kapanganakan, walang birth certificate na inilabas? Kung ang bata ay nais magparehistro ng KTP, ang dalawang magulang ay dapat gumawa DNA test para sa kumpirmasyon ng pagkakakilanlan ng bata, para sa pagpaparehistro ng populasyon. Si Millie at ako ay nagsagawa na DNA test. At iyon, isinagawa sa pamamagitan ng legal na pamamaraan. Walang pag-aalinlangan. Si Lu Xiaoman ay aking anak na babae. Ang iyong report. Tiyak na peke. Hindi. Imposible iyan. Lumabas. Tira. Umalis ka sa aming bahay. Ako palagi ang nag-ingat ng iyong karangalan sa buong panahong ito. Dahil hindi mo ito pinapahalagahan. Kaya ang big kiss sa pagitan ng ating dalawang pamilya na tapos dito, dapat mong malaman. Hindi ito bagay na kayang mong pasanin ang kahinatnan. Hindi. Sandali, hindi ako makakita ng malinaw. Hechuan. Sabay tayong lumaki. Kung hindi kita minahal ng labis, hindi ko gagawin ang maraming bagay na mali. Lalo na, ang ulat ng paternidad test na iyon. Ako ang nagmasid sa buong proseso nito, kung alam ko lang na mayroong gayong pagkakamali. Paano ako maglakas loob magkalat ng ganoong kasinungalingan? Hechuan, dahil pinalitan ko ang mga sample nito. Kailan iyon nangyari? Kapag kumuha ka ng dugo ni Xiaoman, kapag kumuha ng sample ng dugo, alam ko na. Ang sakit-sakit! Masamang babae. Plano mo bang kumuha ng dugo ko para sa pagsusuri ng DNA? Hindi masakit. Ihipan ko para sa'yo. Nanay, ipaghiganti mo ako. Tiyak na ang masamang babaeng iyon ay gagamit niyon para sa pagsusuri ng DNA. Sa nakaraang buhay, alam niya na ako ang tunay na anak na babae ni tatay, kaya hindi niya pinalitaw ang resulta.
Sa halip, naghanap siya ng paraan para si Lola ang magsagawa ng pagsusuri at pagkatapos ay pinalitan ang ulat ng pagsusuri. Sa buhay na ito, tiyak na pareho ang balak niya. Dahil gusto niya. Kaya bigyan mo siya ng peke. Gawin siyang hindi mapigilan kaya siya mabibisto. Ako ay natalo. Mabuti! Nanay ay nanalo rin sa wakas. Xiaoman. Huwag kang mag-alala. Naparusa na sila. Nakatanggap sila ng nararapat na kaparusahan. Hindi kita pahihintulutang masaktan muli. Hindi ko inakala na tayo ay magiging magulang. Tama. Isang magandang pangyayari ito. Oh, perpektong panahon. Dapat kayong magalikan. Mantu, sanggol ka pa lamang. Paano mo nasasabi ang ganyan? Malinaw na gustong-gusto ni Ama na hagkan si Ina. Sa nakaraang buhay, madalas kaming magtalo. Ngunit pagkatapos ng bawat away, pumupunta siya at hinahalikan niya ito. Kapag maayos ang lahat, naghahalikan sila. Kapag hindi maganda, mas madalas pa siyang humalik. Hinahalikan niya ang labi ni Ina hanggang magasgas. Lumabas ka na nga. Pampaliguan ko si Xiaoman. Aray, nahihiya si Ina. Sa buhay na ito ay ganito rin. Napakahiyain pa rin niya. Pag-alis ni Ama, palihim niyang tinatangkilik ang sandaling iyon. Hindi mo rin narinig yun, di ba? Ikaw, narinig mo rin ito kanina. Sabi niyang madalas kang magbalik tanaw. Sinabi rin niya na ikaw laging gustong halikan ako. Ay, hindi. Nanay at tatay, naririnig ninyo ba akong nagsasalita? Tiyak na tanging ang taong pinakamalapit sa akin ang makakarinig ng tinig ng aking puso. Nanay at tatay, nagmamakaawa ako, huwag na kayong magkawalang unawaan. Sa buhay na ito, umaasa ako kayong dalawa ay manatiling malusog. Ano man ang mangyari sa hinaharap, hindi ako mag-iisip ng labis. Pagkakatiwalaan kita ng buong puso. Ako rin. Binibining Millie, pakakasalan mo ba ako? Push. Harder. The baby's coming. Push. Millie, I'm so sorry. This is a stillbirth. But I can feel it, moving inside me. How could it be gone? That was just your imagination. Millie, the baby is gone. You need to accept this. Oh no! Another rough start. My foolish mother doesn't know I was switched by her evil friend. She thinks I really died. When Dad comes later and can't find us, I'll go through hell again. What's that sound? I think I hear my baby's cry. Millie, you must be overwhelmed with grief. And hearing things. What the nurse is holding is just the placenta, ready to be discarded. How could this happen? Am I going to be thrown away? Right after birth? Sighs. In my past life, my foolish mother wrongly trusted her evil friend's words and almost let me get kidnapped. Now, being reborn once, I have to go through this again? Give that to me. But that is literally just the placenta. Give it to me. Or I'll call the police. Hand it over. What is going on? Could it be that my foolish mother knows I'm here? Yes. This time, I won't be thrown away. Soon, Dad will come looking for both of us. The foolish mom still doesn't know that Dad is the famous crown prince of Beijing's elite circle, Lu Hechuan.